Ako ay isang college student sa Dipolog City. Doon ako nag-aaral. Isa akong officer. 19 na taong gulang pa lamang ako at may 2 kapatid. Maayos ang pamumuhay namin kahit hindi naman masasabing may kaya talaga. Yung kayang-kaya lang na may makain, umagahan hanggang hapunan. Taga-Gutalak po ako sa Mindanao. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Medong. Lagi akong nakikinig sa mga kwento mong aswang. Banding na po naming 2 ng kasintahan ko kahit sa hapagkainan. Maraming karanasan ang naririnig ko lalo na't sa mga kamag-anak ko dahil medyo may kabubukiran din yung lugar namin. Lalo't na uso talaga mga aswang o masasamang pamaiin. Lalo na't mahilig sa paniniwala. Bali ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay yung naranasan ng tiyo ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Rudy. Meron siyang kaibigan na kasama niya sa pagsasaka. Chinito ito at Moreno. Magkaparehas lamang po sila ng tangkad. Nasa 5'8" din po yung kaibigan ni Tio Rudy. Tawagin na lamang natin siyang Kuya Ryan. Mabait na tao, masipag at matulungin. May malaking lupain. Maraming mga hayop na ilaalagaan. Wala na itong mga magulang, kumbaga lola at lola na lamang niya yung kasama niya. Nung naglalakad sina Tio Rudy at Kuya Ryan galing sa bukid, pauwi na sila sa tahanan nila. Nang may nadaanan silang nagwawalis sa labas ng mga dambabae. Chinita, tapos ang ganda ng kutis daw. Galing umanong Manila, bagong uwi. Pero taga dito daw talaga yung mga magulang niya. Medyo may kabukiran sa kanila. Nasa ibabaw yung sa kanila at sa baba naman sa amin. Malapit-lapit lang yung lungsod sa amin, Sir Seth. Nung nakita umano ni Kuya Ryan ang babae na tawagin na lamang natin sa pangalan na Ate Amelia. Mabait daw. Mapagbigay sa mga bata. Na love at first sight umano si Kuya Ryan dito. Sobrang ganda ba naman eh. Mapapahinto ka daw talaga. Doon nga napansin ni Tio Rudy na hindi na nakasunod si Kuya Ryan sa kanya. Binalikan niya daw ito tapos sabay batok. Kaya parang nakamulat si Kuya Ryan. Sabi ni Tio Rudy, grabing titig yan ah. Parang nagmukha kang nanghihilo. Tumawa si Kuya Ryan nun. Sabi na lang kasi ni Kuya Ryan nun, ngayon lang daw siya nakakita ng tunay na chinita at maganda yung kutis. Hinila na lamang siya ni Tio dahil magdidilim na. May hayop pang papakainin. Tapos ayun, umuwi na sila. Bandang 9:00 ng gabi ay hindi makatulog at hindi mapakali si Kuya Ryan. Nasa isip niya palagi si Ate Amelia. Nakikita niya yung ganda at kasipagan ni Ate Amelia noon. Nung mag-uumaga na, pagkatapos mag-umagahan, paakyat na ulit sila ni Tio sa bukid para mag-asikaso sa mga taniman. Sumakay sila ng kalabaw at nung nahagip na naman ni Kuya Ryan si Ate Amelia, nakita niyang nagsasampay ito ng mga damit sa labas na nakatwalya lang. Kitang-kita talaga ni Kuya Ryan yung kinis ng mga balat nito. Ultimong paa daw napakalinis tingnan eh. Napahinto na naman itong si Kuya Ryan. Napansin ni Ate Amelia na tumititig sa kanya ito kaya sinabihan niya ito na mga manyak. Sabay dabog ng mga paa niya papuntang likod bahay. Nung narinig daw yun ni Tio Rudy, medyo natawa siya. Hinampas niya na lang yung puwet ng kalabaw ni Kuya Ryan kaya napatakbo ito at muntikan siya mahulog noon. Pati siya tuloy nadamay pa. Nung medyo bandang hapon na, nagdesisyon si Kuya Ryan na mangakyat ng ligaw kay Ate Amelia. Uso pa naman kasi ang akyat ligaw ng mga panahon na yon. Sinabihan niya si Tio Rudy kaya pumayag naman ito. Nung medyo gumabi na ay pumunta na sila kina Ate Amelia. Doon ay maayos naman ang pakikitungo ng pamilya ni Ate Amelia. Medyo may pagka-strikta lamang ang nanay niya. Kaya nung nag-usap sila Ate Amelia medyo may pagka-bantay sarado ito. Ang hindi alam ni Kuya Ryan, may lihim din palang pagtingin sa kanya yung babae. Hating gabi, umuwi na sila Tio at Kuya dahil may trabaho pa kinabukasan. 1 buwan nang nanliligaw si Kuya Ryan kay Ate Amelia. Si Auntie Onsing, mama ni Ate Amelia, pumunta kina Kuya Ryan at sinabihan nito na
tigilan na umano ito ang panliligaw sa anak niya dahil wala umanong pag-asang maging sila. Ipapakasal niya umano ito sa isang mayaman, hindi katulad ni Kuya Ryan. Nasaktan si Kuya Ryan noon at hindi mo na siya pumunta kina Ate Amelia. Nagtaka umano si Ate Amelia kung bakit hindi na nga pumupunta ito. Nang bandang tanghali pumunta si Ate Amelia kina Kuya at kinausap niya ito kung bakit. Sinabi naman ni Kuya ang totoo. Pero itong si Ate Amelia, ipinaglaban yung kung anong nararamdaman niya kay Ryan. Sinagot niya ito. Tapos ayon, nagdesisyon na hingin yung blessing o kamay sa mga magulang ni Ate Amelia. Fast forward. Araw na pinaka masakit talaga na nadatnan ni Kuya noon. Tanghaling tapat yon. Sana magpapatuna lang ng kalabaw si Kuya Ryan sa may lawa. Nadatnan niyang naglalabas si Ate Amelia. Kaya't dahan-dahan sana itong pupuntahan para biglain pero nagtaka siya dahil may matanda na nakaitim sa likod nito na nakaupo na may dalang sugong o kawayan na sinaklay sa likod. Kaya pagkatapos ni Kuya na magpatuna, pinuntahan niya si Ate Amelia pero nung nakalapit si Kuya, bigla umanong naglaho ang matanda. Tinanong ni Kuya Ryan si ate kung may kasama ba siya dito. Nagtaka naman ang babae kung ba't niya natanong yon siya lang naman daw mag-isa. Medyo kinabahan si ate kaya sinabihan niya si Kuya na wag nang manakot ng ganon. Sabi naman ni Kuya meron kasi siyang nakita na matanda nun na nakaitim nga sa likod niya. Iniba na lamang umano ni ate ang usapan na mas mabuti kung tutulungan na lamang siya nito na sa ginagawa niya doon para makauwi na ng maaga. Tumulong na rin si Kuya. Natapos sila at medyo napansin ni Kuya na parang namutla si ate. Siguro gutom na ito, kaya't nagmadali na silang umuwi. Pagdating nila sa bahay nila Ate Amelia ay bumungad agad ang galit na ina nito. Sinalubong si Kuya Ryan ng sampal sa mukha at sinabihan na hindi daw ba niya naiintindihan na tigilan na yung anak niya, na ipapakasal ito sa mayaman. Nagalit si Ate Amelia at sinabihan niya yung ina niya na tumulong lang naman si Kuya. Bakit ginanon niya? Binaba na lamang ni Kuya yung pinasa niya na labahan at tumingi ng paalam kay ate. Hating gabi, may tumatawag kina Kuya Ryan. Nagtaka si Kuya kaya lumabas ito. Nong, anong meron? Hating gabi na. Ang sagot ng tumatawag sa kanya. Si Amelia iho. Wala na. Binawian ang buhay ngayon lang. Hindi daw makapaniwala si Kuya Ryan nun. Siyempre kasintahan niya yun Hindi niya alam kung anong gagawin niya at umiyak ito ng umiyak. Magdamag. Pinuntahan siya ni Tio Rudy para puntahan at makiramay sa pagkawala ni Ate Amelia. Kahit na ayaw sa kanya ng ina ni ate. Pinagpumilit talaga siya nun. Nagdala siya ng 2 baboy at 1 baka. Iminigay ito sa magulang ni Ate Amelia para katayin. Nang makalapit siya sa bangkay ni Ate Amelia ay nagtaka siya. Bakit hindi ito malamig? Tsaka malambot pa. Sinabi niya kay Tio Rudy yun. Hindi ba daw to dahil sa matanda kahapon na nakita niya? Iyak ng iyak si Kuya Ryan. Hawak-hawak ang kamay ni Ate Amelia at hinahalikan at sabi niya nito, mas mabuti pang makita siyang masaya sa iba kaysa makita niyang nakahandusay ito na walang buhay. Na habang buhay niyang hindi na talaga makikita nun. Pagkalipas ng 2 araw ay nilibing na ito. Hindi uso ang balsamaryo noon, kaya ililibing na lang kaagad. 2:00 ng hapon. May nakita umano si Kuya sa bandang puno ng maraming saging na may 2 matanda na nakatayo. Nakaitim. May dalang sugong ng kawayan na nakatingin sa libingan ni ate. Tuon inisip ni Kuya na baka inaswang ito. At baka may plano ang mga ito na hukayin ng libingan nito ni ate. Hindi pa kasi simentado yung mga hukay nun Lupa lang talaga. Gusto niyang sumama sa libingan ng kanyang kasintahan kaya nagpatulong siya kay Tio Rudy.
Nagtaka naman si Tiyo nun. Patay na eh. Naisip niya na baka nabaliw na si Kuya. Pero sabi ni Kuya Ryan na tulungan daw siya sa gagawin niya. Tumulong ito kasi grabe daw yung pagmamahal ni Kuya dun sa dalaga eh. Bandang 7:00 ng gabi ay pumunta sila Kuya at Tiyo sa nilibingan para hukayin ang burol. Nagdala si Kuya Ryan ng puso ng saging tsaka tubig at kanin para may makain siya sa ilalim. Mahabang itak kung sakaling may mangyari. Si Tiyo naman ay may dalang hose para makahinga si Kuya Ryan sa ilalim. At hindi lang dinamihan ng lupa nun. Nang matapos na sila sa ginawa nila ay umalis na si Tiyo Rudy. Medyo malayo siya pumesto para bantayan sila Kuya Ryan. Pero nakatulog ito. Nang magkatabi sila Kuya Ryan at Ate Amelia sa ilalim, napansin ni Kuya Ryan si ate na mainit pa rin. Tapos, walang agnas eh. Nakaihi pa yun, Sir Seth. Nung bandang 10:00 na ng gabi ay may narinig si Kuya Ryan na parang naghuhukay pero hindi siya natakot. Hinawakan niya yung itak niya ng mahigpit kung sakaling anuman yon. At nung narinig niya na parang bubuksan na yung kabaong, hinablot niya yung itak niya at bumungad sa kanya yung nakakatakot na aswang. Matutulis ang mga ngipin at mga kuko. Mapupula ang mata. Naglalaway. At mabalahibo ang katawan. Dali-dali niyang hinawakan at kumalabit sa leeg ng matandang aswang na lalaki ang itak ni Kuya Ryan. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Nabahala ang nilalang. Isang matandang babae. Sinabihan sila ni Kuya Ryan na anong ginawa nila kay Amelia. Na siya yung nakita niya na nakaupo ng isang araw sa likod ni Ate Amelia nun. Anong ginawa mo sa kanya? Para patas tayong dalawa, papatayin ko ditong asawa mo. Natakot ang matandang babae at nagsalita ito na huwag. Kaya niya umanong buhayin ulit yung kasintahan ni Kuya. Huwag lang daw patayin itong asawa niya. Pinasan ng matanda si Amelia at si Kuya Ryan ay higpit ang hawak pa rin sa matandang lalaki na may itak nun. Nasa leeg pa rin ng lalaking ito. Pagkasabi ng kuwe ng dalawa, nagtaka si Kuya na napunta sila sa gubat na may bahay na maluma. Pagkatapos nila makapasok ng bahay ay nilagay ng matanda si Amelia sa lamesa na may hapagan. Kinuha niya ang 2 sugong na may dugo at tubig. Pinahid sa katawan ni Amelia at pinaypayan ng nigo. Mahigpit pa rin ang pagkakahawak ni Kuya doon sa matandang lalaki. At diin-diin pa rin yung mahabang itak sa leeg niya. Matapos paypayan ng matandang babae si Amelia, nag-orasyon ito na hindi maintindihan ni Kuya Ryan kung ano. Pagkatapos ng orasyon, muli na naman itong pinahid ang dugo ang tubig sa katawan ni Amelia hanggang sa maubos ito. Pinaypayan mulit ito ng nigo at nung natuyo na yung mga pinahid ay may nilagay na mga dahon sa katawan. At nang muli itong nag-orasyon, huminga umano si Ate Amelia para bang galing ito sa pagkakalunod. Pagkatapos noon ay nagluto ang matanda ng lugaw para ipakain kay ate. Sabi pa ni Kuya Ryan na, subukan mo lagyan ng kung ano-ano yung pakain mo kay Amelia ha. Hindi ako magdadalawang isip na pugutan ng ulo yung asawa mo. Napatango na lamang yung matanda. Nilagyan ng asin ni Kuya Ryan ng pagkain kung sakali mang may nilagay ito. Pagkatapos kumain ni Ate Amelia, pinasuot nito yung daladalang damit ni Kuya Ryan. Tapos sinabihan nito na ihatid sila pa uwi kung kaya't doon pa niya bibitawan yung asawa niya. Nung pinasana ng matanda si ate ay hinatid sila sa likod bahay ni Ate Amelia. Sa ibabaw lang ng dahan. Huwag niyo nang ulitin yung ginawa niyo kay Amelia. Kayong dalawang papatayin ko. Umalis daw mano ang dalawang yon nung binitawan na ni Kuya Ryan. Nagtaka si Ate Amelia kung bakit ang daming tao sa bahay nila. May niluluto wala namang okasyon. Nang makita sila ng ibang tao ay biglang tumahimik at nagtakbuhan yung iba. Dahil bakit at papanong nabuhay ang patay? Na makita siya ng kanyang ina ay nahimatay ito kaya't nung nalaman nila kung anong nangyari, malaki ang pasasalamat nila kay Kuya Ryan. Kahit na anong trato nilang hindi maganda nun.
Kaya yun, ipinakasal sila ng mga magulang niya. At yun, nagkaroon ng happy ending. Ako nga pala si Kyle, hindi tunay na pangalan. Mula Laguna. Isa akong avid listener nyo sa YouTube. Nais kong ibahagi ang karanasan ng aming pamilya sa Kulam na nangyari mahigit 15 taon na ang nakaraan. 14 na taong gulang pa lamang ako ng mga panahon na yon. Ang panganay ko na kapatid na nagngangalang Andrew, 17. Taong 2010, simula nang magkasakit ang aking kuya Andrew. Nagsimula ito sa pagkakaroon ng panaginip na nalulunod ito sa tubig tapos pagkagising niya ay namamalat ng kanyang mga kamay. Akala namin noon eksema lamang ito kaya kami ay dumulog sa dermatologist para makakuha ng gamot. Mga ilang linggo ang nakalipas. Hindi pa rin gumagaling ang eksema ni kuya. May napansin siya na bigla na bukol sa kanyang kilikili noon. Nabahala ang aming ina nang sabihin ito sa kanya ng kuya. Kaya kami ay nagpunta sa doktor. Ang sinabi ng doktor, madami daw na test ang kailangan gawin para malaman ang dahilan ng bukol. Nagsimula na rin si kuya magkaroon ng lagnat na pawala-wala nun. Nahihilo din ito at nahihimatay. Pagkatapos ng mga test na isinagawa sa kanya, nalaman namin na meron siyang benign lymphoma. Kailangan niya na sumailalim sa radiation therapy. Nabigla kami sa nalaman at agad na tinanong kung ano ang mga maaaring gawin para bumalik sa normal ang kalagayan ng kuya. Sabi ng kanyang doktor ay kailangan daw maoperahan ang kapatid ko para mawala ang mga bukol sa kilikili niya bago daw siya sumalang sa radiation therapy. Kailangan daw naming i-confine siya sa ospital para obserbahan dahil siya ay may mataas na glat. Kailangan muna makarecover ang katawan niya bago isagawa ang operasyon. Sila mama at kuya Andrew ay nasa ospital. Ako ay umuwi ng bahay kasama ang tita ko na kapatid ni mama. May klase pa kasi ako kinabukasan. Napansin ko na simula nang ma-ospital ang kapatid ko. May mga palaka na sa labas ng bahay namin. Nagtataka ako dahil sa tagal na namin na nakatira sa bahay na yon. Ngayon lamang ako nakakita ng 2 palaka na maingay palagi sa labas, lalo na pag sumasapit ang 6:00 ng hapon. At hindi pa tag-ulan. Hindi ko na lamang pinansin yon dahil inisip ko na wala lang ito. Ilang linggo ang lumipas na operahan na rin ang kuya ko. Nagpapagaling na ito sa bahay. Simula na makauwi si kuya sa bahay ay hindi na siya nakakatulog ng maayos. May naririnig umano siyang bumubulong sa pangalan niya. At sa tuwing nakakatulog naman siya, lagi niya umanong napapanaginipan na siya ay nalulunod sa dagat. Naikwento ito ni kuya kay mama at sa tita ko. So isyo naman ang tita. Magpatawas daw si kuya sa albularyo. Baka kasi umano may engkanto na nakakursunada kay kuya Andrew. Sumang-ayon naman si mama at naghanap ng manggagamot na pwedeng magtawas kay kuya. Pinuntahan namin ang albularyo na nahanap ni mama para matawas ito. Nagsimula yung pagtawas gamit ang kandila at tubig. Nagdasal siya at tinunaw ang kandila at ibinuhos ang 1 kutsyarang tunaw ng kandila sa mangkok na may tubig noon. May nabuong itsura sa tubig na may tunaw na kandila. Babae. Tiningnan din niya ang palad ng kapatid ko at nasabi na hindi nga daw pantay ang hinliliit nito. Nagdasal pa ito at tiningnan ng maigi ang natunaw na kandila nun. Sinabi nito na mukhang kinukulam ang kapatid ko. Nabigla kami dahil hindi naman kami naniniwala sa kulam pero nung kinuwento na ng kapatid ko ang nangyari sa kanya simula na makapanaginip siya na nalulunod siya sa dagat, doon na daw siya nagsimulang kulamin. Sinubukan ng albularyo na gamutin si kuya pero ayon dito, napakalakas namang kukulam. Hindi niya ito kaya. Kaya naman naghanap kami ng ibang albularyo at lumapit kami sa simbahan namin para makahingi ng tulong. Yung pastor, nag-offer po na i-deliveran si kuya upang makausap ang mangkukulam at maialis na ang kulam na nilagay sa kapatid ko.
Araw ng deliverance. Nasa bahay na namin ang aming pastor. Sinimulan niya na ito. Nagulat kami nang biglang nag-iba ang boses ni Kuya. Boses matandang babae. Kinakausap ng pastor namin ang mangkukulam at inaalam kung bakit niya kinukulam ang kuya ko. Nung una, mayabang talaga yung mangkukulam pero nang nakipaglaban na ang pastor namin sa espiritual na pamamaraan, napatiklop ito. Isinalaysay niya ang dahilan ng pangkukulam niya. Sinabi niya yung pangalan niya at nagulat kami na kapitbahay namin ito at kaibigan pa ni Mama. Binayaran daw siya umano ng kamag-anak ng aking ama sa halagang 5,000 para kulamin at patayin ang kapatid ko. Dahil di umano ay galit at inggit ito sa aming pamilya. Sabi ng mangkukulam, kaya niya tinanggap yon dahil wala daw siyang pambayad ng kuryente. Dinaan niya umano ito sa pagkain. Nagbigay siya sa amin ng pansit na paborito ng kuya ko. Inorasyonan niya daw ito para makulam si kuya. Gusto din umano ng kamag-anak ng aking ama na ubusin ang lahi namin. Gusto niyang maghirap at mapatay ang aming mag-anak. Nagulat kami at natulala nang nalaman namin na kapitbahay namin ang mangkukulam at kamag-anak pa ng aking ama ang nagpakulam sa kapatid ko. Nasaktan kami nun, natakot at naiyak. Hindi naman kami mayaman pero dahil sa galit at inggit, ginawa nila kami ng hindi maganda. Pinakiusapan ng pastor namin na alisin na ang kulam. Kung hindi ay papatayin siya nito. Inalis naman po ng mangkukulam. Nangako ito na titigilan ng pamilya namin. Sumang-ayon naman ang pastor namin at pinalaya ang espiritu ng mangkukulam sa katawan ng kapatid ko. Makalipas ang 3 buwan, maayos ng kalagayan ni Kuya. Sobrang saya at pasasalamat namin sa Panginoon dahil gumaling na ito. Pero nang dumating ang Mayo nun, bigla siyang naimatay at agad namin itong dinala sa pinakamalapit na ospital. Inobserbahan siya dahil nga sa bigla siyang naimatay. 4 na araw na kami sa ospital nang tinawagan kami ng tiyahin ko mula Bohol na kailangan na daw makaalis ni Kuya sa ospital dahil papatayin daw ito. Nabahala kami at inasikaso na ni Mama mga kakailanganin para ma-discharge si Kuya. Pero nang 6 na araw, nabawian ito ng buhay. Nagulat ang mga doktor dahil maayos naman ang laboratorio nito at handa na nga rin talaga itong i-discharge sa ospital nun. Nanlumo at naghinagpis ang aking mga magulang sa nangyari. Napauwi si tatay. OFW po siya ng Singapore dahil sa biglaang pagkamatay ng kapatid ko. Habang nasa Lamay kami, nagulat kami nang pumunta sa Lamay ang bruhang mangkukulam at ang kamag-anak ng ama ko na nagpakulam sa kapatid ko. Nanggigil kami, muntik nang magkaroon ng iskandalo sa Lamay. Pero sinabihan kong aking ama na huminahon at huwag na lamang sila pahintulutan na makalapit sa kabaong. Napigilan sila sa kabaong na makalapit. Ngayon ko lang napagtanto na tama ang ginawa ko dahil sa mga kwento na ibinahagi sa ng mga listener mo. Pwede palang bulungan ng patay para magpatuloy ang sumpa sa buong pamilya. At nang mapatay ang buong pamilya nun, kinilabutan ako nang malaman ko yon. Kaya't nagpapasalamat talaga ako na hindi sila nakalapit sa kabaong ng kapatid ko.